At sa pagpapatuloy ng kwento ni Zimatar, sakay ng puting agila ay nagpatuloy na nga ang batang prinsipe sa kanyang paglalakbay patungo sa ikapitong bundok upang kausapin ang ermitanyo. Ngunit paano nga ba nagkaroon ng alagang puting agila si Prinsipe Zimatar? Halina at balikan natin saglit ang mga nakaraang pangyayari sa buhay ng matapang na prinsipe. Isang araw habang namamasyal ang prinsipe sa labas ng kaharian ay may nakita siyang mga nilalang na naglalaban sa kalangitan. Isang serpiente at agilang may gininto ang kulay ang balahibo ang nakita niyang matapang na nakikipaglaban. Sa kuko ng agila ay bitbit nito ang kanyang inakay kaya hindi niya malabanan ng husto ang serpiente. Paulit-ulit na nakipaglaban ang inahing agila ngunit sinumang palad ito na matalo ng serpiente na naging dahilan upang mahulog ito sa lupa. Tangan-tangan ang kanyang inakay na puting agila. Nakita lahat ni Prinsipe Zimatar ang mga pangyayari, kaya sinundan ni Prinsipe Zimatar ang nahulog na agila. Ngunit hindi niya akalain na sinundan pa ito ng serpiente, kaya nilabanan ito ng matapang na prinsipe. Hinugot ni Zimatar ang kanyang mahiwagang espada at isinigaw ang pangalan ng engkantadang nagbigay sa kanya ng espada, Alexis! Kasabay ng pagsigaw niya ay lumiwanag ng napakaliwanag ang kanyang espada na ikinasilaw ng serpiente, kaya mabilis itong lumipad papalayo. Samantala ay nilapitan naman ng munting prinsipe ang inahing agila at hinimas nito ang makapal na balahibo ng agila na parang sinasabing, "Huwag kang mag-alala kaibigan, nandito na ako." Iniangat ng inahing agila ang kanyang ulo at tumutulo ang luhang iniabot kay Prinsipe Zimatar. Ang puting agilang tangan-tangan nito na parang nagsasabing, "Ikaw na ang bahalang mag-alaga sa kanya." Naunawaan naman ng prinsipe ang ibig nitong sabihin, kaya kinuha niya ang inakay na ang agila. Pagkatapos makuha ni Prinsipe Zimatar ay namatay ang inahing agila na may gininto ang kulay na balahibo. Pagkatapos mailibing ang namatay na inahing agila ay bumalik na uli si Prinsipe Zimatar. Sa palasyo, dala-dala niya ang inakay na ipinagkatiwala sa kanya ng namatay na inahing agila. At doon ay inalagaan niya ito na pinangalanan niyang Phoenix, hanggang sa ito ay ganap na maging isang agila. Mabilis lumipad, matalino at matapang rin na katulad ng inahing agila na kanyang ina. At habang naglalakbay sila patungong ikapitong bundok, ay hinabol si Zimatar ng mga buwitre na may 2 at 3 ulo. Ngunit bago pa man sila makalapit sa prinsipe, ay nabunot na nito ang kanyang mahiwagang espada at kasabay ng pagsigaw niya ng Alexis, ay nagliwanag ito ng napakaliwanag. Nilabanan niya ang mga buwitre hanggang sa magapi niya ang mga ito at ang mga ulo ay isa-isang bumagsak sa lupa. At ipinagpatuloy ni Prinsipe Zimatar ang kanilang paglalakbay ni Phoenix patungo sa ikapitong bundok hanggang sa makarating sila dito.